Sa pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Muli po'y isang pribilehyo po muli ang kayo po'y aking makasama sa araw na ito. At salamat sa ating Panginoon na tunay ang kanyang katapatan, ang kanyang kabaitan, kanyang pangunawa sa bawat isa sa atin. At muli ay tayo dadako sa ating aralin patungkol sa ating expository preaching. At sa pangatlong aralin, meron po tayong tinatawag na diagram analysis. So ito po yung pangatlong lesson po natin sa ating subject para sa ating pag-aaral sa expository preaching. Mula po sa kaalaman ng mga ngaral sa Expositors Academy ay ating pong pinalap itong mga impormasyon na ito para maibahagi po sa bawat isa. At ibinibigay ko po ang credit sa mga guro sa kanila upang sa kapurihan ng ating Panginoon ay siya ating maparangalan, maunawaan natin ang kung paano natin i-interpret ang salita po ng Diyos, ang Word of God. At yun nga po, ito po'y bahagi ng ating pagsasanay patungkol po sa mechanics of the expository preaching. Yung pong tinatawag natin na working procedures wherein yun nga po, as I said, yung pong tinatawag natin na diagram analysis. Bago po ang lahat, tayo po muna ay muling dumulog sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa iyong trono sa kataas-taasan. Sa inyo po namin binabalik lahat-lahat ng aming kapasalamatan at sa inyong lahat ng kapurihan, for all you the praise and the glory. Lord, tulungan kami. Maawa po kayo, mahabag po kayo sa amin. Maunawaan namin ang aralin na ito at maintindihan po namin sa tulong at gabay ng inyong Holy Spirit sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yun. Bali, nice po muna nating i-define bilang pasimula ng ating aralin. Ano nga po ba itong tinatawag na diagram analysis? Okay. So once we say diagram analysis, ito pong dalawang salita na ito ay napaka-importante po sa ating aralin sapagkat ito po ay paraan para makita po natin visually yung biblical text. Okay. So when we say biblical text, okay, kahulugan po niyan sa review, yun po yung Holy Scripture, Ito po yung banal na kasulatan. Ito po yung sacred writings of the Old or New Testament or both. Okay, so ito po yung biblical text. Pag sinabi po nating diagram analysis, ito po ay paraan para makita po natin ng visual yung text o yung Word of God sa paraan na mas madali po natin siyang ma-interpret. Okay. Sa totoo lang po, yung pong Bible na binabasa po natin, kapag tinignan po natin, meron po yung tinatawag na mga format. Meron po yung types of format once we read the Bible, Maaaring ito po ay naka-layout na tinatawag po natin na verse layout or paragraph layout. Depende po sa standard version ng Bible na ating pong ginagamit. So, what I'm trying to say po, meron pong mga kind of format po yung Bible na makakabuti po para sa atin habang binabasa po natin ito, At ang lahat po ng mga Bible translation ay naka-format sa pamamagitan nga po na tinatawag natin na verse layout or paragraph layout. Okay? Ang dahilan po nun is para matulungan tayong mapadali. Okay? Mapadali yung pagbabasa po natin ng Word of God, of course, yung Bible. Subalit kapag nais po nating pag-interpret ng Bible, kailangan po nating talagang suriin, i-examine po natin yung text, yung verse, o yung paragraph or yung passage para mas maunawaan po natin ito. Kailangan po nating unawain ng mas malalim kung saan sa paraan na mas maintindihan po natin, maunawaan visually pagka tiningnan po natin yung text in a visual form. Alam niyo po yun, parang mas napapahusay, mas napapadali po yung
magiging maayos po yung interpretation po natin kung iaayos po natin ng in a visual form yung pong text. Kaya yun po yung ating susundan as we go on dun sa topic po natin. Kumbaga, mas napapadali yung paraan ng pag-interpret po natin at mas napapadali din po yung pangunawa po natin mismo dun sa text. Kapag po tiningnan po natin yung sequence kung paano po natin i-interpret, i-layout itong tinatawag po natin na text of the Bible. Alright? So again, yung pong diagram analysis, ito po ay paraan para hati-hatiin po natin yung mga paragraph. Since yung chapters ay nahati po yan ng mga binubuo po ito ng mga sentence ng mga pangungusap. Yung mga pangungusap naman, yung sentence, binubuo po yan ng mga phrases, parirala. Yung mga phrases naman na ito, binubuo ng mga words or mga ideas. So may mga pagkakaugnay-ugnay po bawat isa ng mga salita sa Bible. So hindi po natin pwedeng i-set aside. Kailangan po natin tingnan, unawain ang bawat isa. Kung ano po na inuugnay ang bawat salita o ang bawat parirala, yung mga phrases from one to another phrases. Kaya kailangan po natin tingnan, unawain yung mga bagay na ito. Ano po? Okay. So diagram analysis is a way to break down paragraph. Opo, ganun po yun. Paraan para i-break down po natin yung paragraph. Or else, ito yung tinatawag na preaching paragraph o yung preaching section. Or ito yung tinatawag po natin na epistolary genre or letter. Naalala niyo po noon yung word na epistle, it means letter or message. Yung po yung sulat. Halimbawa, letter of Colossians, yung letter po na yun sinulat po ni Paul sa taga-Colossae. Yung Thessalonian, 1 Thessalonian, 2 Thessalonian, Philemon, ito po yung mga sulat, mga epistles ang tawag. Pagka tinignan po natin itong mga pangungusap na ito at yung mga phrases, yung mga parirala na ito, ay meron po silang connection. Yung pagkakaugnay-ugnay po ang bawat isa. So, ang paraan po na gagawin natin para mas ma-interpret po natin ng maayos, yun nga po gagawa po magkakaroon po tayo ng tinatawag na diagram analysis. Okay? Para makita po natin doon yung tinatawag na subject ng passage. Meaning yung subject po, ito po yung mga maaring tao, maaring bagay na pinag-uusapan o maaring dinidescribe doon sa sulatin. Okay? So it means, titingnan po natin dito yung tinatawag na contextual aspect of the passage. When we say contextual aspect of the passage, dito po, masasagot po yung tanong na why. Okay? Yung why, yung bakit, and then yung tinatawag na detail matters. Yung kanyang siyempre, mga detalye po, mahalagang detalye. Alright? Then, doon po, masasagot din na natin ang tama. I mean, yung may interpret po natin ng tama yung text. So, maaari nating tawagin ito, yung tinatawag natin na what, yung why, yung how. Yung tatlong tanong ko na yan, yung ano, bakit, paano. Okay. Ibig sabihin po nun, ano po yung tinutukoy nung konteksto, Pag naman po why, it means yung ano po yung bakit pinag-uusapan yung paksa sa letter na ito, And then sa contextual matter naman, alright, so yung why is about sa contextual matter. Then yung detail matter naman po, yung detalye po nito is yung how. Okay, ulitin ko po yung statement ko, We call it the what, why, and how. Okay, regarding the subject matter, the contextual matter, and the detail matter, ano ang tinutukoy ng subject dun sa letter, dun sa passage. Why? It means about the contextual matter. And yung how, yung mga detail. Okay, nung pinag-uusapan na dinidescribe dun sa passage. Alright? So, yun po, mahalaga po yung pag-aralan
kapag pinag-aaralan po natin yung mga talata, yung mga paragraph, or even sa mga story sa Bible, pinag-aaralan po natin yan ayon sa kanilang konteksto. Alright? So, pinapaliwanag po natin ang bawat talata na ito, hindi lamang ayon sa kanyang konteksto. Kailangan po natin unawain yung iba pang mga aspeto. Halimbawa po, pag nag-interpret po tayo, tinitingnan po natin dito, ulitin ko po yung nakaraan nating binanggit, yung tinatawag natin na literal meaning. Kung ano po yung literal na sinasabi po mismo ng passage, o ng paragraph, o ng sentence, ng verse, o ng mismong text ng Bible. Pangalawa is yung historical background ng text. Ibig sabihin po, ano po ba yung nangyari doon sa loob ng kwento? O ano po ba yung nangyari noong mga araw, mga panahon na sinusulat niya yung letter, for instance. Pangatlo po, yung tinatawag na para kanino yung sulat o yung epistle. Okay, para sino yung mga audience, sino yung mga reader, sino yung mga nakikinig ng mga panahon na yun, para kanino, no? At kung paano ito maunawaan ng mga mambabasa sa kanilang panahon, of course. At yung pangapat, meron pa palang panglima na po. So, yung tinatawag na grammatical aspect naman, So, when we say grammatical aspect, dito na nga po, tumutukoy po ito sa mga sentences, mga pangungusap, o even yung mga saknong, mga talata, kung saan matatagpuan po natin dito yung mga words, yung mga phrase, na kung saan itong mga words na ito, may mga kahulugan po yan, may mga ideas na dala, may mga kaisipan na dala, may ipinapahayon po sa mga mamabasa o mga nakikinig, kagaya po natin. Then, yung panglima, ay tinatawag naman natin na synthesis o yung pagkukumpara. Kumbaga dito, sa portion na ito, nagkakaroon po dito na comparison. Inihahambing po natin yung isang bahagi po ng words o ng letter o ng book sa isa pang book. Okay, nagkakaroon po ng pagko-compare. O kaya naman, kinukumpara po dito yung let's say yung one translation to original language po ng Bible. So dito po sa topic po natin na ito, yung tinatawag po natin na diagram analysis. Ay maganda po 'yun. Kumbaga, we are in a better position para sagutin po yung mga question na what, why, and how. Okay? Ano yung subject matter, yung tinatawag natin na contextual matter, at yung tinatawag na detail matter. What, why, and how. So, importante po yun para sa pag-analyze din po ng Word of God, ng passage. Masagot po yung tanong na tatlo, what, why, and how. Okay. So then, ito pong diagram analysis, kapag ating pong sinunod ito, kumbaga ito po ay hindi lamang po ito yung isang bahagdan ng proseso pagdating po sa expository preaching or making a sermon. Kumbaga marami pa po itong mga kaakibat na mga steps, Kumbaga ito lamang po yung paraan na kung saan mag-uumpisa po tayo, mag-i-start po tayo ng pag-aaral dun sa passage. Okay, sa pamagitan po ng diagram analysis. Kumbaga po, ito po yung sinusunod na kung saan meron po siyang mga procedures or mga steps na kailangan po nating tingnan. Okay? So, kaya po pinag-aaralan natin, ang dahilan is para maunawaan po natin yung steps sa diagram analysis. Kumbaga po, ito po yung unang paraan pagdating po sa mechanics of expository preaching ayon po sa ating pagbabasa at sa ating pag-aaralan. Okay. So, meron po kayong kopya, reference. Pwede po nating tingnan, sulyapan from time to time, yung ating pong kopya. Alright. So, then ito, gagamitin po natin ngayon yung 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Ito pong passage na ito ay sulat ni Pedro. Okay. Two versions po yung ginamit ko po, yung pong ESV, tsaka po yung sa ating version. So, babasahin ko po yung passage.
Yung sa English din sa Tagalog po. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks, as one who speaks oracles of God. Whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. So that's from ESV, sa English translation. Ito naman po sa atin na wika sa language po natin. Unang Pedro chapter 4 verse 7 to 11. Ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya't magpigil kayo sa sarili at maging matino alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, patuloy na umiibig sa isa't isa ng taimtim. Yamang ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Magpakita ng mabuting pakikitungo sa isa't isa nang walang pagtutol. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng isang kaloob, gamitin ito upang paglingkuran ng isa't isa. Bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita bilang isang nagsasalita ng mga pahayag ng Diyos. Ang sino mang naglilingkod bilang isang naglilingkod sa pamagitan ng lakas na ipinagkaloob ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay ay luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kalwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Alright, so yun po yung passage po na binasa po natin at gagamitin po natin for the rest of the topic. Okay. So, ito na po yung unang step ng process. Kung saan, meron po tayong 5 steps, dun sa procedures po na susundan po natin. Okay. Alright, number 1, I'll try to read po, sa first step is to identify the numbers of sentences that exist in the preaching paragraph. So, yun po yung binanggit po doon. Kailangan po nating alamin, bilangin, sulat, of course, kung ilan ang bilang po ng mga pangungusap na meron po doon sa preaching paragraph. Okay? Then, sinundan po ito ng kasunod na part po ng step number 1. Then, divide each sentence into all its identifiable praise or praises within each sentence by placing each one on a separate line. Okay. So, matapos po natin na ma-identify po yung sentences. Okay. So, ang gagawin po natin is hahatiin po natin yung ating po mga sentence into its identifiable phrases. Okay, kunwari, nasa passage po tayo, paragraph. So, na-identify na po natin yung mga sentences po nito kung ilan. So, then, ang sabi po doon is divide each sentence. So, hahatiin po natin yung sentence o yung sentence na ito into phrases. Into, yung tinatawag natin na subordinate phrase o yung main phrase. Okay. So, kung tinatawag na main phrase, ito po yung isang uri ng phrase na nakapaloob po doon sa parirala na ito, yung tinatawag na verb or yung action word. So, yung isa namang tinatawag na phrase is yung subordinating phrase. So, ito pong subordinating phrase na ito, kumbaga, ito po yung isang clause o phrase na hindi po siya pwedeng maging isa. Wala po sa kanya yung verb, yung main verb. Ito po ay phrase o yung parirala na tumutulong, magsusupport para ma-strengthen yung main phrase. Okay? So, ulitin ko po yung step 1. Identify the numbers of sentences that exist in the preaching paragraph. Then divide each sentence into all its identifiable phrases within each sentence by placing each one on separate line.
It means yung sentence na nakuha po natin, na-identify po natin kung ilan yun, bawat isang sentence po natin, kukunin po natin yung phrase. Okay? Ilalagay po natin sa baba. I mean, magkakasunod po yun, nakahanay po, ano. Makikita po niyo sa example, one at a time, every phrase na nakalagay po doon. Okay. So, alright. Again, in the paragraph, mari po nating makita po natin yung text, ano, yung passage. Maybe sometimes na naka-verse layout, o maybe sometimes na naka-paragraph layout. Nakadepende po yun sa translation po ng Bible na ginagamit po natin, ano. Okay. So, dito po sa passage na meron tayo sa 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. So, meron po tayo na 6 sentences, ano. Halimbawa, yung unang sentence, pag hinati po natin ito, ano, pag tiningnan po natin to, inalam po natin to, in-identify po natin. So, yung unang sentence is, of course, mag-uumpisa po yan sa verse 7, ano, ng 1 Peter chapter 4 verse 7. Ito po yun, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Yun po yung unang sentence. Pangalawa, so, okay. So, ang indicator po ng sentence, always, meron pong period. Ano? Yun po yung pinag-aaralan po natin. Tama po, ano? So, every after ng period is considered as a sentence. Okay, yun po yung sentence number 1, sa verse 7 po, ano? Then, sa second sentence, ito naman, above all. Yun po yung nakita po natin sa verse 8. Above all, keeping loving one another earnestly. Okay? Since love covers a multitude of sins. Third sentence, sa verse 9, show hospitality to one another without grumbling. Yun po yung third sentence. Fourth sentence, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Yun po yung fourth sentence. And then yung fifth sentence, to Him belong glory and dominion forever and ever. And then yung number 6 is yung word na Amen. Okay, so meron po tayong 6 na mga sentences po doon sa passage po na ito, ano? So, again, yung pong unang ginagawa po natin, so we just identify the number of sentences. Binibilang po natin yun, then nire-rewrite po natin, ano po. So, ano po yung napansin natin po dito sa 1 Peter 4, 7 to 11, may kahabaan po yung sentence number 4, yung verse 10, ano po. Okay. So, again, yung pong sentence, na-identify po ito sa pamamagitan po ng period, ano, nung tuldok, period markers. So, meron pong 6 period markers po tayo na napansin doon, nakita doon. That's why we divided it visually. Ito pong ating passage na ito para makita po natin visually, ano, in a separate manner. Magkakahiwalay po na. Hinihiwalay na po natin yung sentences na ito. Okay. Then, again, once na ma-divide na po natin yung mga sentences na ito, so, ang ginawa po natin, ang gagawin po natin is we have to identify phrases. Okay? To identify the phrases within each sentence by placing one on a separate line. Kumbaga dito, ang goal po natin is i-break down yung sentence. Yung sentence, hahatiin na po natin into smaller pieces. Okay? So, ang goal po natin dito is to break the sentence down into smaller, manageable units. Yan nga po, ang tawag po natin doon ay phrases. Okay? So, again, itong phrase po na ito, it could be a series of words. Ito po yung mga salita. Mga sunod-sunod na mga words. Sometimes it is, or it may only have one word. Okay, isang salita lamang. But again, it is identifiable phrase. Kung ating pong susuriin at titingnan yung pong unang sentence, the first sentence,
dito po sa ating pinag-aaralan sa 1 Peter chapter 4 verse 7. Okay, ito po yung first sentence. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Okay, so ito po yung sentence number 1. Now, kapag binreak down po natin yung sentence number 1 na ito into its phrases, identifiable phrases, ito naman. From sentence number 1, okay, yung unang phrase po doon, ay ito. The end of all things is at hand. Whereas in our language, ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Okay? Then ano yung kasunod? Nilagay po natin sa kasunod po yung word na therefore. Okay? Kaya, ito po yung kasunod, the phrase. Be self-controlled and sober-minded. Magpigil kayo sa sarili at maging matino. Okay? The next sentence, for the sake of your prayers. Alang-alang sa inyong mga panalangin. Again, ito po yung unang sentence. Binreak down po natin to into its identifiable phrases. Okay, nagets niyo po? Alright, ito po yung ating paliwanag doon. Ano? Now, nakita po natin dito yung unang phrase na kung saan nakasulat po doon. At the end of all things is at hand. Ano pong meron po doon sa last part? Meron pong colon, no? Tutuldok. So, it means, yung colon, yun po indicator na nagsasabi po sa atin na kailangan po nating putulin po doon, ano? Yun po ay stand as a phrase. Kumbaga, ito po ay phrase, ano? And then, kumbaga, dito, yung hinahati po natin na yung sentence, yun po yung kaunahan na phrase, ano? Dun sa sentence number 1. And then, pangalawa, sabi po yung salita na therefore. Okay. So, yung therefore, actually, ito po yung transitional or a conjunction. Ano? Yung salita pong therefore, actually, ito po ay nagpapakita ng resulta o epekto pag sinabi po natin therefore ng isang action. Sa English, ang tawag po dito is a conjunctive adverb or word na conjunction o yung pang-ugnay sa ating pong term. Ito po yung mga pang-ugnay na nag-uugnay ng mga salita o mga phrases o mga yung tinatawag natin na clauses. Yung pong word na therefore, so considering ito po ay isang consider as one phrase, ano? Yung word na yun, therefore. And then yung phrase na the word, be self-controlled and sober-minded. Magpigil kayo sa sarili at maging matino. Yun po, ano? Ito pong phrase na ito is a self-contained unit. Kumbaga, ito po ay hindi na nangangailangan ng tulong ng iba, ng words, ano? Kumbaga, nag-stand po siya sa sarili niya. Kasi nakita po natin doon, meron po siyang verb, ano? Be self-controlled and sober-minded. Okay, then, yung idea naman na for the sake of your prayers, alang-alang sa inyong panalangin, yung word na for, yung for, F-O-R, this word, tumutulong po sa atin yan, ano, saying that is a phrase. Indicator din po yun, ano. Kumbaga, ito pong word na for, normally, ang tawag po dito is a preposition. Okay? And sometimes, it may use as a conjunction o yung pang-ugnay, yung words na for. Actually, meron pong separate lesson po tayo dito, ano, para po dun sa mga review natin with regard sa grammar. Okay, so then, itong mga words na ito ay nagko-connecta sa isang sentence pag ginamit po itong mga words na ito. Pero yun nga po, sa simula, again, na-identify po natin yung sentences o yung sentence sa passage po natin. Yung bawat passage naman po natin, we just divide the sentence into smaller units of thought or ideas. Nakita niyo po yun, ano? Malaki, tapos hati po natin siya into sentence, yung passage. Then, yung sentence na ito, hahatiin pa po natin into smaller pieces or units of ideas. So, doon po makikita natin dito yung visual connection or
relationship ng mga words or ng mga phrases, ano? Para po mas madali po nating ma-interpret ano po yung passage. Okay? So then, yun nga po, ano, we simply divided the sentence into smaller units of construction. At doon po tayo mag-uumpisang alamin, ano, tingnan kung ano yung relasyon ng bawat phrases na ito, ng bawat words na ito sa bawat isa. Okay, ganun po yan, ano. So, may pagkakaugnay-ugnay po yun, ano, yung words, yung phrase, sa bawat isa of course, at sa iba pang mga sentence dun within that passage. Hindi lamang po within that passage, before and after the passage. Okay. Then, second sentence from the 1 Peter chapter 4 verse 8. Yung second example po natin ito, ano? Basahin ko po ulit. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Okay, yun po yung verse, yung sentence. Nakita po natin doon yung period, ano? Okay, pag dinivide po natin to into phrase, ito naman po. Above all, then may comma. So that stands for one phrase. Keep loving one another. Okay, above all, higit sa lahat. Keep loving one another. Magmahalan kayo. Okay. Earnestly, magmahalan kayo ng tapat. Yes. Since love covers a multitude of sins. Okay, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. How do we explain po ito? Ito po yun, ano? Pag tinignan po natin yung pangalawang sentence, yung word na above all. Okay? So, after nung word na all, meron po yung comma. May quit po, ano? May comma po yun. So, kumbaga, yan po ay stand as a phrase. Then, the next phrase, keep loving one another. Okay? So, that's another phrase na meron po dun sa sentence. And then, yung word na earnestly, okay? So, nakahiwalay din po yun. Yung word na earnestly. And then the words, since love covers the multitude of sins. Kumbaga po dito, yung one sentence na to, hinati po natin to into phrases, into smaller manageable components or units sa sentence po na ito. Kanina dun sa first example, ganun po yung ginawa natin, ganun din po yung ginawa natin sa second example. Alright? So, ganun po yun, ano? From sentence into phrases. Then sa 1 Peter, from 1 Peter chapter 4, verse 9, ito naman po yung pangatlong sentence naman po doon, ano? Show hospitality to one another without grumbling. Magpakita ng mabuting pakikitungo sa isa't isa nang walang pagtutol or nang hindi mabigat sa loob. In other sense. Okay, ito po yung result ng ating pag-breakdown ng ating pong sentence. Sa third sentence, show hospitality, praise. Unang praise po yan, ano? Magpakita ng mabuting pakikitungo. Then next, to one another. To one another is another praise. Without grumbling. Yes. Na hindi mabigat sa loob. Okay. So, in this third sentence, ganun po yung ginawa natin, yung show hospitality, nilagay po natin, yun po yung unang phrase. Then yung pangalawa, sa kasunod po, ano, sa ilalim po niya, to one another. And then sa kasunod naman po is yung without grumbling. So, ito po ay tinatawag na self-contained units. Okay, self-contained units. So, ganun po, ano, ito po yung starting point natin pagdating po sa diagram analysis. From the sentence, we break it down into smaller units of thought, into smaller connections. Okay, review po ulit natin mga kapatid. Okay, paano natin po ito nag-uumpisa? Paano natin ina-identify? Okay, so una, dinidefine po natin, tinitingnan po natin, ina-identify natin po dun sa passage, how many sentences are there in the paragraph to begin with. Para po tayo mag-start. Pinibilang po natin how many sentences. And then, within each paragraph, okay, what we do is we break
each sentence down into smaller section, smaller units of thought, smaller grammatical units. Kaya ginagawa po natin to, hinahati po natin. So that's the step number 1.